Magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea, bakbaka na. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Judea ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Sa video na ito, pag-usapan po natin ang isang pangulong sa lamangkero. Isa-isahin po natin kung paano niya nililinlang ang mga Pilipino, pati na rin yung mga dati niyang kaalyado. Mula kay PRRD, mula kay BP Sara, mula kay Pastor Apollo Sikibuloy at sa mga dati niyang kakampi. Pag-usapan po natin ang estilo ng kanyang pamumuno. Mga kababayan, malaki po ang pagkakaiba ng isang ordinaryong politikong nagsisinungaling at ng isang estratehistang gumagawa ng ilusyon. Kapag pinapanood po natin si Marcos Jr. at ang kanyang kampo, para kang nanonood ng masterclass sa panlilindang at manipulation. Kung mapapansin nyo, mga kababayan, palagi nilang nauunahan ang kanilang mga kritiko. Simple, ngunit tuso ang estratehiya. Ang ginagawa po nila, inuunahan nila ang issue o agad naglalabas ng pagtanggi bago pa man tuluyang tumama sa kanya ang mga akusasyon. Ang galing, di ba? At dito kitang-kita kung paano niya nilalaro ang kanyang mga loyalista. Ginagamit ang isang gawa-gawang Zodo Truth upang may magamit ang kanyang mga taga-suporta laban sa mga kritiko. Kapag pinagsasama-sama ang mga iskandalo, makikita mong iisa lamang ang script, paulit-ulit na ginagamit. Una, ito yung style sa pinakauna. Ang preemption dito sa flood control anomaly. Tingnan nyo kung paano nila hinaharap ang issue ng flood control. Nang lumubog sa baha ang bansa, malinaw na ang galit ng publiko at ang mga dokumento ay nagtuturo sa sistemang korupsyon sa multi-billion pisong proyekto ng administrasyon ni Marcos. Alam ni Marcos Jr. na kalaunan ay sa kanya babagsak lahat ng sisi. Ngunit, imbis na hintayin maakusahan, siya na mismo ang kumikilos. Inuunahan niya ang galit ng publiko sa pamamagitan ng agarang pag-utos ng isang high-profile investigation laban sa issue. At ang naratibo ni Auntie Claire na walang ibang presidente na nagpaimbestiga sa malawakang korupsyon sa flood control ay isa sa kanilang mga manipulasyon. Yaan ang lumalabas, mga kababayan. Lumipas ang mga taon, wala ni isang mataas na opisyal ang nakulong at nananatiling misteryo kung nasaan o saan napunta ang trilyon-trilyong pondo. Ngunit, natupad na ang pampulitikang layunin sa pagpapanggap na siya ang naghahanap ng sagot. Nakagawa siya ng perpektong alibay para sa kanyang mga taga-suporta na agad nagsasabing kung siya raw ang magnanakaw, bakit siya ang maglalantad ng problema? Kaya naman, yung mga sinasabing loyalista niya, tuwan-tuwa sa pangmamanipula nila. At ang pangalawa, ang direktang pagtanggi sa issue na gumagamit daw siya di umano ng droga. Matatandaan po natin na kapatid niya mismo ang nagsalita sa ibabaw ng entablado na siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot.
So, ganito rin po ang naging taktika niya sa mga aligasyon sa issue ng droga. Naharap sa matinding paratang tungkol sa umano'y koneksyon sa illegal na droga, mga akusasyon na maaaring sumira sa kanyang buong karera, pinili ni Marcos Jr. ang estratehiya na pangungutya at tinatawag nating institutional shielding. Pero sa halip na magtago, ginamit niya ang mga ahensya ng gobyerno, katulad halimbawa ng PIDEA, upang maglabas ng opisyal na clearance, habang sabay na tinatawanan ang mga aligasyon sa mga interview bilang katawa-tawang political theater sa pagtrato sa seryosong akusasyon na parang biro. Nababaliktad niya ang naratibo. Hindi nakita ng kanyang mga taga-suporta ang isang lalaking may itinatagong lihim. Nakita nila ang isang leader na di umano'y sinisiraan lamang ng mga desperadong kalaban sa politika. Ngunit ang katanungan, sino ba ang nagsasabi na may issue sa droga? Walang iba kundi ang dating presidente at ngayon ang kanyang kapatid na si Amy Marcos. At pangatlo, ang mga pagtatakip at pagsekreto dito sa kanyang kalusugan. Ang paulit-ulit na smoke screen tungkol sa kanyang kalusugan, sa tuwing may mga usap-usapang siya ay may malubhang karamdaman, incapacitated o lihim na nagpapagamot sa ibang bansa, mabilis at pisikal ang tugon ng kasalukuyang administrasyon. At ang nangyayari, hindi lamang simpleng press denial ang ginagawa ng kanyang kampo. Bigla siyang magpapakita sa publiko, gumagawa ng photo ops, naglalabas ng high-energy vlogs o mga video upang kontrahin ang naratibo na nilalabas sa publiko. Hindi lang basta sinasabi ang pagtanggi at isinasaintablado pa niya ito. Sa pagbaha sa social media ng mga larawang mukhang aktibo, mukhang malakas, mukhang malusog, nagmumukha tuloy conspiracy or nagmumukhang conspiracy theorist ang mga maglalabas ng mga aligasyon. Habang nagkakaroon ang kanyang kampo ng mga ebidensya upang kutyain o pasinungalingan ang sino mang nagdududa sa kanyang kakayahan at sa kanyang kalusugan at sa kanyang pamumuno, yung iba pa nga, nakakasuhan pa. Same strategy. Nililin lang niya ang kanyang mga taga-suporta at ang mga Pilipino. At number 4, mga kababayan, yung lumabas na issue na pinalaganap or pinasikat or pinag-trending ng taong nagnagalang Dean Chase. Siguro naman, hindi nalihim sa inyo kung ano ang kanyang mga inilabas na video. Hindi tayo naniniwala na yun ay totoo, ay hindi rin naman tayo naniniwala na yun ay hindi totoo. Pero, napansin natin na ganito rin yung playbook sa kontrobersiya. Nang lumabas ang mga international na aligasyon na nagbabantang magdala ng pandaigdigang pagsusuri. Pandaigdigang pagsusuri at seryosong legal na usapin laban sa administrasyon, hindi nila hinaharap ang detalye ng mga akusasyon na ito. Sa halip, nagsasagawa di umano si Marcos Jr. at ang kanyang communications team ng halos total media blackout at agresibong pag-minimize
o para makalimutan ang issue. Ipinipinta nila ang buong kontrobersiya bilang isang gawa-gawang destabilization plot na suportado ng dayuhan at walang kredibilidad ng mga tao, di umano. Sa pag-frame nila ng issue, hindi bilang usapin ng integridad, kundi bilang pag-atake daw sa soberanya ng Pilipinas. Matagumpay nilang napakilos ang kanilang mga taga-suporta upang ituring na traidor ang sinumang kritiko. So sila lagi ang malinis. Hindi sasagot, pero biglang lalabas. Ganon lagi ang nangyayari, mga kababayan. May nangyayari, pero laging itinatanggi. Ang siste, nakakarindi. Dahil nakikita naman natin, hindi naman tayo pinanganak kahapon, pero kung lukuhin tayo, parang ganon-ganon. Na hindi tayo nag-iisip, mga bobo, mga Pilipino, hindi po magandang pangitain. Number 5, ang KOJC scenes at ang paglapastangan sa karapatan pangrelihiyon na nangyari diyan sa Davao. Makikita rin natin, parehong uri ang gaslighting na ginawa nila sa lahat ng mga issue, pati sa KOJC scenes. Kung saan, ang layunin raw ay paralisahin si Pastor Apollo C. Quiboloy at maagaw ang kanyang mga ari-arian. Nagsimula po ang unang operasyon June, if I'm not mistaken, June 10, 2024, nang salakayin ng daang-daang armadong pulis ang 4 na katutubo na nasawi pa ang isang minor de edad, nagkaroon ng matinding psychological trauma yung mga tao at kalaunan ay humantong umano sa schizophrenia. Lumala po ang pag-abuso August 24, 2025. Parehong taon nang muling sakupin ng libo-libong pulis ang KOJC headquarters sa loob ng 16 na araw. May isang namatay po at mahigit 100 nasugatan matapos umanong gumamit ng tear gas laban sa mga sibilyan. Actually, hindi naman to lingid sa aking kaalaman dahil ako po ay nandun din noong mga panahon na yon. Ngunit, sa isang interview, sinabi ni Marcos Jr. na hindi daw armado ang mga pulis at walang ginamit na tear gas. Ito ay tahasang kasinungalingan na ginawa upang hikayatin ang kanyang mga tagasunod o tagasuporta na baliwalain ang mga video at ebidensya. Parehas na naman. May mga ebidensyang lumabas, may mga armas, may dalang tear gas, may mga na-tear gas, pero ang kanilang naratibo ay wala. Pang-anim, ang Villamor Seeds, yung pag-hostage kay PRRD at pagdala doon sa Netherlands sa The Hague. This is a total betrayal. Paulit-ulit po na sinabi ni Marcos Jr. sa mga interview na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. At halos imposible daw na maaresto ang dating presidente. Dahil dito, naniwala ang marami na ipinagtatanggol niya ang pambansang soberanya. Pero, noong March 2025, sa tinaguriang Villamor Siege, pinangunahan ni DILG Secretary John Vic Rimulya, Defense Secretary Gibo Teodoro, National Security Advisor Eduardo Anyo at Bongbong Marcos Jr. mismo ang koordinadong operasyon upang maipatupad ang pag-aresto at extradition kay former President Rodrigo Roa Duterte papuntang The Hague.
Pinapakita nito, mga kababayan, na ang matapang na mga salita ni Marcos Jr. na animoy anti-ICC stance ay isa lamang kalkuladong panlilinlang upang maiwasan ang malawakang galit ng publiko bago isagawa ang plano. At ganito rin, ganito rin ang gusto nilang mangyari kay Senator Bato. At yaan ang magdadala sa atin dito sa number 7. Ang Senate seats at ang utos na arestuhin si Senator Bato. Dito nakita natin, mga kababayan, nakita na naman natin ang karakter na isang Bongbong Marcos Jr. Ang kanyang pagiging walang awa sa tinuguriang Senate siege. Senate siege noong May 13, 2026. Sinabi niya sa publiko na inutusan niya ang NBI na umalis sa Senado upang igalang ang institusyon. Pero nabasag po ang kanyang ilusyon, ang kanilang ilusyon, nang mahuli umano ni Amy Marcos ang isang ng Senado mismo, kasama si Amy Marcos, ang NBI agent. Napaamin nila ito na sila daw ay direktang inutusan ni Marcos Jr. na arestuhin si Bato kahit ano ang mangyari, kahit pa may mamatay. Habang nagpapanggap si Marcos Jr. na isang statesman sa television, ang kanyang tunay na utos ay elimination. Arrest Bato de la Rosa at all costs. At yan makikita nyo, mga kababayan, at matatawag talaga natin the illusionist in chief, ang salamangkerong Pangulo. Pangwalo, mga kababayan, sa ilusyon, pagpapanggap, panlilinlang ng isang Bongbong Marcos Jr. Ang tinatawag natin na ang Tobit Tiangco stage detachment. Kumbaga, mga kababayan, kunyari binabanatan si Marcos Jr. At ito, ang palitan kay Tobit Tiangco na isa raw pinakamalinaw na halimbawa ang paghuhugas ng kamay ni Bongbong Marcos. Isang eksena na sinasadyang i-stage sa tinatawag nating lente ng kamera upang magmukhang hiwalay siya sa transactional politics. At ayon kay Tiangco, na mapaninlang din na may kaugnayan dahil pinsan ng Pangulo ang kanyang asawa. Tinanong daw niya si Martin Romualdez, "What else do you need? Do you need that house too? Do you want a chopper? An airplane?" Ngunit kundi isang palabas lamang upang magmukhang malinis habang umanitahimik na kumukuha ng mga ari-arian sa Tamarind Street ang kanyang mga kaalyado. Ang yayaman, mali-maletang pera. Pero ang papalabasin nila, hindi dito kasabwat si Bongbong Marcos Jr. At dito, mukhang nabudol din si Isko Moreno. And that leads us to our story number 9. Ang Isko Moreno flattery trap. Kahit mga veteranong politiko gaya ni Isko Moreno ay nabibiktima ng tinatawag na
illusion web. Alam mo yung web? Yung sapot ng gagamba, pwede kang matrap dyan. Kapag hindi mo alam, hindi mo naamoy, at hindi mo nakita. Ito'y isang pampublikong presentasyon sa tinatawag na housing projects ni Mayor Isko Moreno. Sinabi ni BBM na napakaganda ng proyekto at baka hindi niya iyon mapantayan. Ang biro ni Marcos Jr., sana raw si Isko na lamang ang naging presidente. Ito ay patunay kung gaano kaepektibo ang kanyang manipulasyon. Nababaliktad niya ang naratibo ng ganon-ganon kadali, kaya pati mga kalaban niya sa politika, napupuri siya ng hindi namamalayan, ginagamit lang pala sila bilang props upang patatagin ang kanyang imahe. Para pagandahin ang kanyang imahe. Ginagamit niya ang proyekto ng ibang politiko para magmukha siyang mabango. Hindi man direkta na kinukuha niya or kinikredit grab ang mga proyektong ito, pero kung nakakagawa siya ng palusot o mga salita na magbubuka siyang mabango at mabubuka siyang magaling. And lastly, ang pinakuling kaganapan na kanyang pinasinayaan, ang PMA Honor Code Weaponization. Ito yung nangyari po na graduation ng PMA noong nakaraang araw. Bilang pinakamataas na antas ng psychological projection ni Bongbong Marcos Jr., ito'y nangyari po diyan sa PMA Class 2026. Partikular doon sa kanyang talumpati sa Philippine Military Academy graduation na nangyari noong isang araw lang. Sa harap ng mga magiging leader ng militar ng ating bansa, sinabi niya, ano ang sinabi? Do not steal, do not cheat, do not lie. Pero, kung i-analisa natin, kabaliktaran ito dahil ginagawa raw ng kanyang administrasyon ang lahat ng ito araw-araw ng kanilang pamumuno. Hindi raw ito para kumbinsihin ang mga kritiko, kundi upang armasan ang kanyang mga taga-suporta. Sa susunod, ang susunod na mga maaakusahan o mag-aakusa sa kanya na siya ay corrupt, siya ay sinungaling, ibinabalik agad ng kanyang kampo o kanyang mga taga-suporta ang sarili niyang mga salita bilang depensa. Kung magnanakaw raw siya, bakit niya tuturuan ang mga militar na maging malinis? And that's what we call illusionist. Salamangka, salamangkero. Malinaw na ito, mga kababayan, ay paraan kung paano niya nalilinlang ang buong bansa. Pero, nabigla si Vice President Sara Duterte. Naloko niya, maging ang mga taong nasa loob mismo ng kanyang administrasyon. Inilarawan ni Marcos Jr. bilang isang taong lubos na bihasa sa sining ng manipulasyon at panlilinlang. Nakikita naman natin sa social media, sa media, marami ng Pilipino ang nagsasabi na sila ay nabudol. At ngayon lamang namumulat sa tunay niyang pagkatao. Tinatawag nga siya ngayon na global laughing stock. At isang leader na ang karakter ay nakaugat sa kasinungalingan. The illusionist in chief.
at ang bangag budol master. Isang taong hindi na raw kayang itago ang kanyang tunay na pagkatao sa likod ng mga ginagawa niyang salamangka sa Pilipino at sa bansang ito. Kaya nga kung makikita nyo, mga kababayan, kahit sila ay pinagtatawanan, dire-diretso lang ang kanilang panlilinlang sa taong bayan. Mga kababayan, maging mapagmatsyag. Mahalin natin ang Pilipinas, huwag tayong liliko sa maling landas. Ipagpatuloy natin ang pagsasalita para nang sa ganun, magkaroon ng pag-unlad ang ating bansa. Palitan natin ng mga bata, palitan natin ng mga tapat sa ating bayan. Ngayong darating na eleksyon, kunin nyo ang ambon ng pera na galing sa gobyerno. Pero iboto nyo yung naaayon sa konsensya ninyo at alam nyo na tunay na makakapagpaangat sa bansang ito. Hindi magnanakaw ng mali-malitang pera galing sa kaban ng bayan, kundi magpo-focus sa pagpapaunlad, pangangalaga ng ating sinilangang bayan, ang bansang Pilipinas. Mga kababayan, ako po si Master Judea, saying thank you. God bless you all, and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.